Ngayong Good Friday, narating natin ang pinakaseryosong araw sa kasaysayan ng pananampalataya. Itong araw ng krus, ang araw kung saan ang ating Panginoong Hesus ay hinatulan, ipinako sa krus at namatay. Pero bakit Good Friday? Ano ba ang mabuti sa isang inosenteng pinatay? Narito ang sagot mga kapatid. And as of this recording, maririnig po yung background music po ng mga nagpapabasa. So, please bear with me for this. Sa araw kasing ito, nakita natin ang pinakamalalim na pag-ibig at ang pinakamataas na katarungan sa isang lugar. Sa Biblia nga sinasabi na God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Hindi tayo nagbago muna before He died. Namatay siya habang tayo ay makasalanan pa. Dito po pumapasok ang isang katotohanan hindi komportable pero ito'y totoo. Ang krus ay patunay na ang kasalanan ay talagang seryoso. Hindi ito simple mistake lang mga kapatid, hindi ito okay lang kung kaya itong balewalain ng Diyos. Di sana hindi na kailangan ng krus. Pero dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, kailangan may magbayad sa kasalanan ng sangkatauhan. At dahil mapagmahal ang Diyos, siya mismo ang nagbayad sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo kapatid, hindi ito kayang ipaliwanag ng simpleng emosyon lang. It is a historical event na may malalim na kahulugan. Ang isang inosente ang namatay para sa may kasalanan. So let's ask ourselves, if that is true, ano ang ibig sabihin nito sa buhay ko? Dahil ang krus ay hindi lang simbolo at lalong hindi ito basta dekorasyon lang. Hamon ito sa bawat isa sa atin. Ngayon, ano yung mga hamon na dapat nating isipin? Na tayo ay nagkasala, na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at kailangan natin ng tagapagligtas. Well, I still remember someone who wrote a comment in my Facebook na sinasabi na ikaw lang ang makasalanan. Sabi ko, yes, I am a sinner who needs the Savior. We are all wretched. We are sinful in nature. That's why we need the Savior. Kaya ngayong Good Friday, yes, tahimik ang langit, pero malakas ang mensahe. Kapatid, mahal ka ng Diyos, pero hindi niya kinokompromise ang katotohanan. Pinagsama niya ang pagmamahal at katarungan sa krus ng Kalbaryo. Kaya itong tanong ko sa inyo mga kapatid, tatanggapin mo ba ang ginawa ni Kristo para sa iyo? Dahil ang krus hindi lang patunay ng kanyang pagmamahal sa iyo, sa akin, sa ating lahat, kundi paanyaya ito para sa iyong tugon. Have a blessed reflection in Good Friday and remember what Jesus has done on the cross for you. God bless.